So, eto nga mga sangkay, nagkakabakbakan ngayon sa isang malaking pasabog ni Mayor Vico Soto. At ngayon, may dinidiin po siya dito mga media, mga sangkay, na nauungkat nga po patungkol po dito sa ugnayan sa mga diskaya na tinukoy nga po ni PBBM na may malaking kalokohang ginawa sa mga flood control. Ngayon, may bagong pasabog na naman itong si Mayor Vico Soto na ating titingnan ngayon. Yo guys, what's up? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Nako, palakas ng palakas ang ingay ngayon mga sangkay sa mundo ng social media. Marami na pong nadadamay ng mga personalidad, mga sangkay, dahil po dito sa pasabog ni PBBM na nagkadugtong-dugtong na po. Okay? Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo mga sangkay. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na. So, itong si Mayor Vico Soto, kasi may pasabog po ito. Ayon po dito sa post ng News 5, walang delikadesa. Kasi nga po, pinost ito ni Mayor Vico Soto. Ayan o. Itong mga nag-interview daw, mga sangkay. Ayan. Ayan o, si Julius Babaw. Andito din po si Corina Sanchez. Ngayon, may mga nabanggit siya dito. Ito basahin lang po muna natin ito. Sabi dito, hindi naiwasan ni Pasig City Mayor Vico Soto na magkomento sa muling pag-viral ng interviews ng nakalaban niya sa eleksyon na si Sara Diskaya sa vlog ng ilang kilalang mamamahayag. Ayon sa alkalde, hindi man illegal ang mga interview. May tuturing itong paglabag sa Code of Ethics ng journalism at more of lifestyle lang. Kabilang ang kumpanya ni Diskaya sa mga tinukoy ni President Bongbong Marcos na nasangkot umano sa maanumalyang mga flood control project. Ipinatawag na rin si Diskaya ng Senado kaugnay nito. Ngayon, ito mga sangkay, ito yung post. Viral na po ito ngayon. Ito yung post ni Mayor Vico Soto na umabot na po sa 100,000 na higit ang reactions. At mayroon pong 6,000 comments at 31,000 shares. Ganyang karami. Sabi po kasi niya dito mga sangkay, may pasabog siya dito. With these interviews again, going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, oy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Ngayon mga sangkay, dito may reply na po itong si Corina Sanchez. At hindi ko alam kung magfa-file ng cyber libel kasi dininay po niya dito na wala nga daw pong bigayan ng sinasabing 10 million. Wala daw pong ganun. Okay? Ngayon mga sangkay, balikan natin. Ano ba talaga ang sinabi ni Vico? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Okay? Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. They rose to
to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga korap kapalit ng may icon dito ng pera. Ayan. Ngayon, mga sangkay, ito may pasabog si Corina eh. Hindi ko alam kung magpo-file siya ng cyber libel against itong si Mayor Vico Soto. At hindi din po natin alam, baka may hawak si Mayor Vico Soto na mas malalim pa na ebidensya. Okay? Hindi po natin alam. Ngayon, mga sangkay, sa reply ni Corina, mayroon po siya ditong statement na sinasabi niya dito, Dear Mayor Soto. Ayan na. Pambihira. Ngayon dito, mga sangkay, medyo mahaba ito eh. Iano na lang po natin. Binanata niya dito si Mayor Vico Soto na wala nga daw po katotohanan itong sinasabi niya. Lalong-lalong daw po yung pera na kiniklaim na 10 million. Sabi pa nga po dito, nagulat na nga lang daw si Corina kasi on that day, yung kanya palang i-interviewin ay itong si Vico, not Vico Soto. Itong mga diskaya. Yun po yun, mga sangkay. Ayon po dito. Ngayon, ayon po dito, we all claim to be Christian after all. Parang binanata niya po dito si Mayor Vico Soto na kumbaga Kristiyano pa naman tayo. Parang ganun po yung datingan. Ngayon, magbasa-basa tayo ng komento dito kasi daming nag-share na ito eh. God, please protect Vico from evil forces. Sabi dito sa amin sa Camarines Sur, dati akong cameraman ng local news. Dito ang tawag ng mga journalist dyan is Kudot. Magpapa-interview daw si congressman, sigurado may pakudot. Yan sa atin. Tuwang-tuwa naman ako noon. Siyempre, libre kain na, may allowances pa. Bata pa ako noon eh. Wala pa akong pakialam sa mga nangyayari sa bansa. Ang alam ko lang, kumikita ako. Pero sa katagalan, nakita ko kung gaano kadumi ang politika. May nagmumudmod ng pera. May namumudmod ng pera na daming tao nakapila galing sa iba't ibang bayan. Pera para sa gamot, sa paliga, patwalk, at kung ano-ano pa kapalit ang boto nila. Napatanong ako sa sarili ko, magkano kaya ang sahod ng mga politikong ito? Parang wala lang sa kanila ang mamigay ng pera. Magkakalaban sa politika, same ang estilo. Correct. Meron din namang matino, meron namang evil, at may evil talaga. Pero isa lang ang sigurado ako, patuloy na ginagahasa ng mga politiko ang bayan ko. Ang bayan natin. Nakakalungkot no na realidad. Nakakalungkot talaga. Pero ito ay talagang realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa, no? At hindi po natin alam kung gaano katotoo ito yung paratang ni Mayor Vico Soto kay Corina Sanchez. Pero ito lamang po ang sigurado tayo. Marami din po talagang media ang nasasangkot sa ganito. Yung iba, go with the flow na lang kasi iniisip nila, pare-parehas lang naman. So, sige. Total, pare-parehas na lang. Pagkakitaan na natin. Ganun po yung iba mga sangkay. Pero ako, ito hindi kasi yan yung ano ko eh. Hindi ganyan yung pananaw ko eh. Mga sangkay. Ako, naisip ko na pare-parehas lang yung mga politicians. May mga super evil talaga. May mga slight evil. Sinasabi nila na kung pipili ka na lang sa dalawang demonyo, dun ka na lang sa may pagka-less evil. Which is wrong. Parehas pa rin yan eh. Diba? Parehas pa rin yan. Pero, mga sangkay, ako, hindi ko ginagamit yung ganyang klaseng pananaw o pag-iisip eh. Na pare-parehas lang, gagamitin ko na lang din sila.
bayaran nyo na lang ako sa mga ganitong klaseng content. No, guys. Hindi po natin ginagawa yan. Kasi nga po, unang-una, syempre, Kristiyano po ako. No? Pangalawa, may prinsipyo ako. Kahit alam ko na yung kalakaran ng mga politiko sa ating bansa ay sobrang madumi, ang naiisip ko kaagad, labag to sa prinsipyo na mayroon ako. Hindi kaya ng konsensya ko. Sa totoo lang. May mga, hindi ko nasasabihin yung buong mga sangkay, detalye. Basta, ang masasabi ko lang, hindi ko talaga kayang gawin kung ano ang ginagawa mga sangkay ng iba na parang ang dating, parang may bigay talaga galing sa mga politicians para i-content sila. Kita nyo ako mga sangkay, diba? Marami na po tayong, minsan nga, akala nyo, kalaban ako ng government kasi binabanatan ko kasi ganito. Diba? But no, guys. Nagiging neutral lamang po tayo. Do tayo ay pro-government, mga sangkay. No? Ako, mga sangkay, talagang nalulungkot ako sa style, sa bulok na sistema ng politika sa ating bansa. Yung mga napapanood po natin sa mga palabas, sa may mga ginagamit na media, guys, kalakaran po yan sa Pilipinas. I'm not saying na yung iba dito ay guilty, 'di ba? Pero mga sangkay, nakakalungkot po talaga na may mga ganon. No? Hindi si Corina, hindi rin si Julius Bavao, o kung sino pa. But I'm talking sa pangkalahatan, mga sangkay. Kasi hindi lang naman mga media to eh. May iba pa mga sangkay na may platform. So, ako naman, sige, kasi yan yung, kumbaga, kumikita sila. Ako kasi, ang panindigan ko eh, kumikita na ako sa YouTube eh. Kumikita na ako sa sarili kong social media. Hindi ko na kailangan ng bayad ng kahit na sino. Yun talaga. Hindi, to be honest, di talaga kaya ng konsensya ko. Hindi kayang, alam nyo yun, mga sangkay, pinahabol ako ng konsensya ko. Iniisip ko pa lang na gagawin ko yun. Kasi malaki din eh. Di ba? Malaki yung offer. Iniisip ko pa lang, sakit sa ulo, ayoko ng ganyan. Parang hindi talaga kaya ng konsensya ko. Ang feeling ko kaagad dyan, parang nilalabag ko lahat ng kautusan ng Panginoong Diyos dahil lamang sa gagawin kong ganun. Di ba? Ang hirap. Ang hirap na gawin yung ganung klaseng bagay. Well, ewan ko kung ano ang inyong opinion sa pasabog dito ni Mayor Vico Soto at ano rin po ang inyong opinion dito sa pag-deny ni Corina Sanchez na wala nga daw po yan mga sangkay. At di ko alam kung magpa-file to ng cyber libel against Mayor Vico Soto. Ano ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.